Ako si Johnny Lau, isang visual artist, tattoo artist, and toy maker. Una gusto ko is to elevate the art of tattooing into a gallery, fine art, no? Parang ganun. Kasi lowbrow ang tattoo eh. So, bakit hindi pwedeng masama yung mga folklore creatures natin dun sa pag sinabi mong oriental art? Ako po si Angel Hazel with wings. Johnny! Hi! Johnny! Hello! 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 Good morning. Morning! Welcome! Thank you for welcoming me in this Sige. Tuloy. Diyos ko, balita ako, isa sa mga hobbies mo ay mag-pet ng snakes. Snakes! Yes, At marami ka dito sa iyong bahay. Okay. So this is your house. Yeah, tayo sa third floor. Oo. Okay. Yeah. Gawa ng anak, kaya nandito. Yes. Gawa ng bunso ko to. Artist na rin sila. Nasa dugo, no? Siyempre, inaayos ko. At ikaw to. Yeah, ano siya, nung nag-guest spot ako sa Cebu kay Ian Cabrido. Isa sa sikat ng tattoo artist sa Cebu. Oh, wow! Ilang years ka na bali na nagtatattoo? Before college pa eh. Nag-start ako 1992. Good morning! Hello! The Johnny Lau. Nakita ko kasi dito sa studio mo, marami kang mga Filipino mythical creatures na nire-relate siya ng mga Filipinos also sa nakakatakot Halloween. Diba? Pero, in your case, Halloween, pero pag sinabi kasi nating yan yung panahon ng trick or treat, ang nakikita, vampire, mummies, witch, mga ganon. Eh, meron tayong sarili natin. So, bakit ka naman na-inspire of finding beauty from this, our own mythical creatures? Kasi pag sinabi mong oriental art, in the tattoo sense, automatically Japanese or Chinese art. Pero since tayo Pinoy, Pearl of the Orient nga tayo, di ba? So, bakit hindi pwedeng masama yung mga folklore creatures natin doon sa pag sinabi mong oriental art? So, yun yung naging mission ko, to create these images for tattooing purposes. Oh, okay. For tattooing purposes lang muna. Yes. Okay. Kasi pag sinabi mong tattoo, ano siya parang conversational piece siya Kasi unang-una, public art siya, and personal art. Alam mo yun, buhay yung taong may dala ng canvas. So, pag nakita ng kaibigan niya or what, pag tinanong, bakit ganyan? So, makikwento niya yung kwento behind the myth. So, yung narrative nun, hindi na mamamatay. Parang, hanggat buhay siya, pwede niyang i-continue yung stories about that. Kasi nangyayari, nakakalimutan na yung mga ganitong kwento And then, gusto ko i-portray na maging mga warriors sila, mga gods sila. Ginawa ko silang ganun yung narrative ko. Pero syempre, based din ito sa mga books na nababasa ko. Kaya siguro, medyo nakalimutan natin yung culture. It's because yung reading of books, medyo nawawala na yan. Doon ba sa mga nabasa mo na mga books before, ang character ba talaga ng yung mga mythical creatures or folklores natin, dapat ba siyang katakutan talaga? Okay. May mga books na kinikwento lang nila, yung description, kung anong nangyayari, kung ano yung na-experience nung tao, parang ganon, may sinasummarize lang, parang ganyan. May cases na nakakatakot. Sa akin lang, siguro sarili kong itong theory, pwedeng totoo sila, pwedeng hindi totoo, pero baka din ginamit din sila ng mga ating mga ninuno before as parang ma-remind yung tao about nature.
Yeah. Kasi mga nature elements mostly Sila, do. oo. So, parang hindi ka naman nila pakikialaman kung hindi mo sila pinakialaman eh. Mga pakialamero lang ito yung tao. So, tao ang may problema talaga. Yes. Pwede din siguro kasi nga ginamit itong panakot ng mga Kastila before. Di ba? Siguro dahil doon, nag-register na sa utak ng mga Pinoy na, oops, nakakatakot to. Pinupush nga nila yung religion nila eh. And gusto nila mabura yung religion na existing eh. So, kasama to doon sa mga paniniwala nila eh. And then, syempre, word of mouth. Kwento ng lola to nanay, then si nanay to. Yun na yung naging Yun na yung nakalakhan natin. Yes, Sige yes. ka, huwag ka lumabas, may ano dyan. Yes. May duwende dyan. Huwag ka magtapon, may duwende dyan. Huwag ka yung mga ganon. Parang ganon. Example, may nakita ko kanina. Eto. Hmm. Pagpasok ko pa lang dito, sabi ko, ay, ang ganda niya. Ano siya? Siya ay isa siyang elf, Anani. Anani. From Ibanag culture. Meron akong toy line kasi create ako ng toys. So, isa siya yung second creature, parang ganon. Sa Google, evil sila, dark sila, no? Okay. Nangangain sila ng hilaw na ulo ng kalabaw, parang ganon, nakakatakot. Oh, okay. Pero, dun sa isa ko nabasa, actually, ito lang yung katangi-tangi nabasa ko. Maganda. Positive. Yes. Sila yung parang royal elf. Oh. Parang ganon. And then, meron silang kakayahan mag-shapeshift. Oh, shapeshifters. Nag-shift sila into a deer. Kaya kung makikita mo, nilagyan ko ng antler. And her name is Sinaya. So, sila ay shapeshifters. Sino ngayon yung first? This is the first. Siya si Stegmeister. Dati, wannabe graffiti artist ako. Ang aking tag name is Steg. Slang for astig. Okay. Tapos, nung nagawa ko tong character na to, sabi ko, gawin ko siyang ako. So, Steg. Isa kasi siyang monk. Matigas ang ulo, ganyan. Feeling know-it-all. Kaya kinabit ko yung Meister, which is master. Stegmeister. Parang Okay. Yun doon sa kwento, hindi niya alam patay na siya. Kaya siya skull eh. Pero on his case, sobrang kulit niya, pinabalik siya sa land of the living. To meet these guys, ito yung urbanized Steg Town crew. Like this one, Capre, pero ano siya, bike builder, mechanic. Okay. This one is Nuno, pero isa siyang graffiti artist. Okay. This one is Bungis-ngis, pero isa siyang drummer. So, 8 silang characters dun sa Steg Town crew. May tattoo artist, may punk rocker, may skater, Actually, ito yung mga pagkatao ko din, nung bata ako. Initially, they're mythical creatures. They're mythical creatures, Na pero yung nag-shift into a modern... Yes. Actually, maganda siya eh. Hindi nga siya mukhang... to connect with street cultures naman. Okay. Urban. So, ano naman ito? Wow, may ongoing ka. Actually, nire-repair ko. Oo. Lumang work. Pero yung head and hands niya, nandun siya sa aking paint room. Oh, kasi ito yung mga ano ko, 3D printers ko, dito ko ginagawa. Actually, kakatapos lang. Off ko na, no? Ayan. So, pakita ko sa'yo. So, kailan ka nag-start nito? Kasi, di ba, before you were focused on tattooing. Yeah. So, kailan ka nag-start nung, mag-create ako ng toy? Kasi ang ganda ng mga toys mo. Actually, matagal ko na itong plano, kahit nung may shop pa ako sa Cubao. Though wala kasi akong time and space. Tapos nangyari yung pandemic, alam mo naman, medyo maraming time kasi walang clients, hindi ka pwede tumanggap ng kliyente. So, kahit naisip ko na lang, why not mag-aral ako ng bago. So, nag-YouTube ako, nag-enroll ako sa mga online courses, how to 3D sculpt. Oh. Ganon. Tapos may app naman for the iPad, so doon ako naggagawa. Hanggang sa nakakreate ako, which this one, yun, yung iyong anak. Baby ko, si Stegmeister. Stegmeister. Tapos, yun na, nanganak na, dumami, nagkaroon ako ng kwento that
tinuloy-tuloy ko na lang. Naging storyteller ka na. Nag-create ka na ng sarili mong character. Ayan, sariling mundo. So, meron. Minsan, hindi naman kasi pag sarili mundo, parang, okay. This one, katatapos lang kanina, pinatay ko. Isa rin siyang part nung So ito siguro yung pang maliliit. Ito yung mga malalaki mo. Kasi may mga malalaki. Yeah, malalaki. Diba? Pero ito, pwede rin. Malaki din to. Para dun sa malaki itong ginagawa. Wait. Ito yung tattoo machine nung ginagawa kong tattoo artist na character. So, ayan. So, 2 parts. Tattoo machine and then yung grip. So, malaking version. Ayan. So, kung kikwentahin ko yung malalaking pieces ko doon, siguro 1 linggo na tuloy-tuloy. Parang gano'n. Tapos itong mga to, room temp, okay lang. Hindi mo masisira yun. Okay lang na naka-aircon siya. Hindi naman. So itong 3rd floor ay, masasabi mo? Masasabi kong aking lahat to studio ko. Studio space. Man cave. Man cave. Ito yung aking paint room. Medyo magulo. Sorry. Wow. Hindi, ganun talaga yon. Pag malinis yan, ibig sabihin wala kang gawa. So, dito ako nagpipaint. Ito yung spray boot ko. Gusto mo makita? Buksan natin. Sige. Sige. So, meron tayong waterfalls dyan. Tapos, dito ka nagpipaint? What do you mean dito ka nagpipaint? Kasi, ano? Ha? Paano? Paano nga? Teka. So, wow. Grabe. So, meron akong, exhaust fan. Going out. Nalalaglag. So, may waterfalls pa dyan. So, kunyari, mag-spray ako like this one. Flat clear. So, kunyari, top coat ko na siya. Dito lang ako, ganyan. So, kasi so yung water is... Water is to filter the paint. Para mabawasan din yung mga alikabok. Oo. Ganyan. And then, ayan. Tapos dito ko tinutusok yung mga, pinapatuyo ko. Tapos minsan nag-hand paint din ako. Using this paints dito. Ayan. Pag gumagawa ko ng packaging, dito box din. ko, dito din. Ito yung laser ko. My God, you have your own! My own, everything. Kompleto ako. Ang galing! So, hindi ka na bumababa dito? Hindi na ako lumalabas. Hindi ako lumalabas ng bahay. Na-mention mo, this kind of art ay print. Yeah, these are prints. Like this one, Creation Myth. Ito, Creation Myth din. Depende sa region. Ito, Bukidnon Creation Myth. Oh, wow. Ito, Bisaya. Tapos ito, si Gugurang. Siya yung parang bathala ng Bicol. Nakatira sa Mount Mayon. Ito? Yeah, generic. Ito, syempre, tikbalang. Pero ginawa ko siyang Kalinga Warrior. Kung makita mo, may tattoo siya ng Kalinga dyan. Tapos nakabahag siya. Tikbalang ay sa atin. Yes. Pero may connection din yata to sa Malaysia, Indonesia. Actually, lahat ng ating mga creatures, makikita mo rin dun eh. Kasi siguro dahil nga yung mga Malays before na. Kasi nga, nagpalipat-lipat diba, na nag-travel sila dito. Ito si Mibuyan. Goddess of the underworld, Bagobo. She plays death, she also plays life. Ang isang ganyan ay ilang araw? Yung ginawa ko to, siguro quick sketch lang, mga 1 week. 1 week? 1 week lang yan? Parang gano'n. Diyos ko, sa akin dyan siguro mga 3 years. Karoon ako ng one-man show recently. Last year, Feb. So, ito ng showcase ko doon. So, another version din ng Sinaya. Ay, oo nga. Pero black. The paro-paro. Ayan. Sinaya. Kasi parang gusto ko magkaroon ng mga wall-bound pieces. Kaya ako ginagawa yan. So, ito, this is gonna be part of Luzon Art Fair. Na-invite kasi ako ng... Pwede ko nang hawakan. Na-invite ako ng isang group, Folklore Pilipinas. Parang lahat ng each artist gagawa ng 12 by 12 individually. Tapos, para siya, pagdating doon, parang 60 yata kami lahat. Pagsasama-samahin yung mga works into one work.
Oh, ay, ang ganda nun. Iba't ibang mythical creatures ng Luzon. And these artists are focusing on Mga Filipino mythical creatures of Luzon. Muna. mythical creatures of Luzon. Oh, no. Just for Luzon the pa show. lang yun, ha? Yes. And it's nice to know, may mga grupo talaga, may mga tao, may mga artist tayo na binubuhay nila ulit through their art and showing this through social media. Their own interpretation. Their own interpretation. You graduated from UP. Yes. Fine Arts, tama ba? Yeah. Major in? Painting, studio arts. Studio Arts. And then, Best thesis. Hooray! O yung, may mga maglalabasan dito confetti sa natin. So, dati pa, kilala ko na, hindi naman kilala, but naririnig ko na yung pangalan niya. Kasi, siya ang nagtattoo sa skin ng baboy. Bakit mo naman naisipang magtattoo sa skin ng baboy? First, kasi thesis, so kailangan ko ng something different and something to relate with me. So, una gusto ko is to elevate the art of tattooing into a gallery, fine art, no? Parang ganun. Okay. Kasi lowbrow ang tattoo eh. So, gusto ko siya ipasok sa gallery. Lowbrow, part of a culture to, no, na hindi siya fine art. Okay. But it's considered art. Binili ko muna sa palengke, syempre. Tinanggal ko yung mga fats. And then, tinatuan ko siya. So, naka-stretch. Parang gano'n. So, mukha siyang leather. Okay. Parang leather art, pero may tattoo, gano'n. So, eventually, nagkaroon kami, yun yung thesis A. Para lang siyang study for their final thesis. So, my final thesis was, nagtattoo na ako ng live buhay na baboy. So, during my defense, andun siya, tumatakbo-takbo siya. Okay. Doing her stuff, Thing. as a pig. Buong likod niya may tattoo, which is the Land of the Dead. Land of the Dead. Yes. Based ito sa isang article from shamanic vision, no, ng isang shaman from Bukidnon. Ito yung mga pathways na dadaanan ng isang kaluluwa, parang gano'n. So, tatawid ka sa ilog, ganyan, may tatawidin kang tulay, log, tas merong isang malaking puno, is magmamark ng notch doon para sabihin na you arrived. After that, parang gano'n. So, nandun yung pathway sa tattoo ng baboy ko. Ngayon, next is, kinuha ko yung concept of the tattoo na madadala mo afterlife. Okay? Okay. So, based naman ito dun sa myth ng mga isneg from the north, which is magtatattoo sila dito ng bangka. Okay. Okay? So, ngayon, pag namatay sila, yun yung parang passport nila dun sa bankero, sa boatman, na magtatawid sa kanila to nirvana or something. No? From there, sa myth na yun, parang ginawa ko siya as possible or proof for me na madadala yung tattoo ng baboy sa afterlife. Or yung tattoo ko sa afterlife. So, ngayon, in connection with me and the pig, my pet, and ano siya parang tawag dito, spirit guide. Bakit siya naging spirit guide? Kasi sa mga katutubo natin, ito yung madalas nagiging sacrificial animal, di ba? Instead na lamb, sa atin is pigs. Yung baboy is a mediator to the gods. Ngayon, so nasa kanya yung tattoo ng Land of the Dead. Okay. So, namatay na siya eh. Nauna na siya sa akin doon. So, hindi pa rin tapos yung thesis ko kasi boy pa ako. So, pag namatay ako, magkikita kami with the Land of the Dead na map na tattoo niya. So, hindi ako maliligaw. Actually, pareho siyang may afterlife belief na there is. Yes. You were how old when you thought of this? I think 22. So, 22. Parang ganun. Pero if you're going to really look at it, the thing that you mentioned, yung mga myth, yung mga una pa lang na parang they really believe na magkikita sila after death. Sabihin, dating-dati pa lang, meron na tayong malalim na culture. Oh, yes, of course. Diba? Oh. Sana in time, no, dumating yung panahon na we're not going to look at them as
na nakakatakot or elemento na dapat katakutan. But sana rin in time dumating, may mga tao or may mga grupo or lahat tayo hanapin yung maganda sa isang bagay ng mga dating kinakatakutan na papagandahin natin ngayon. Example is the death itself. Ang daming mga natatakot pag pinag-uusapan nila about death. Why a lot of people, or majority, hindi man a lot, but some people, they don't want to talk about death. Siguro kasi na-colonize tayo for many years na iba't ibang iba't ibang lahi. Kaya nakalimutan na natin yung mga roots. May rich culture tayo about death, afterlife, and everything, no? Lalo na ngayon, modernized na. So, ang mga mentality ng tao is just towards, what's happening right now, just the present. Sa iyong palagay, bakit importante na balikan pa rin natin ang kwento ng nakaraan or yung culture natin? Ba't kailangan natin balik-balikan? Kung kakalimutan natin yung kultura natin, mawawalan tayo ng identity. Mawawalan tayo ng pagkatao. So, kailangan natin ituloy ito para, alam mo yun, for the future generation, malaman pa rin nila and makakabalik sila sa roots nila, no? Tama. At hindi tuluyang mamatay yung ganitong kwento and I think I think trabaho din talaga ng artist 'yon, responsibility nila 'yon na i-pursue yung ganito para may relevance naman yung art nila sa alam mo yun, sa mga buhay, sa kultura. Tama yung sinabi mo. As an artist, responsibilidad nyo to share the things na nakita nyo before at ilabas doon sa mga artworks or yung sa interpretation na kaya nyo ibigay. But this doesn't end sa mga kilalang artist natin or natatawag nating mga V. Katulad ni V, Johnny Lau. Kasi lahat tayo ay artist in our own way. Yes. The cameraman, the people behind the cameras, these are artists, the director, lahat. Ang mga bawat individual sa bahay, they are artists. The mother who makes sure that everything in the house is bearable to look at, malinis, yun ang art niya eh. Yeah. 'Di ba? So lahat tayo ay may art side. So yung mga natututunan natin, mga nakikita natin, wag natin silang bayaang maputol or mawala na lang. Share natin. Lalo na yung mga kultura natin na ibinalik sa atin ngayong araw na ito. Ni The Johnny Lau. May D5. Wag nating kakalimutan yon. Isa lang to sa mga napaka-rich na culture natin. Hindi lang ito yon, marami pa tayong mga stories at marami pa tayong makikita, may encounter in our everyday life. That is, if we find the beauty in every situation. Alam naman natin na death is inevitable. And it will come to everyone. Ano naman ang gusto ni Johnny Lau na maiwan as a legacy when this inevitable time happen? Wow, madami, no? Aba, madami. Legacies. So, legacies. Kasi, una, nagtatattoo ako, so marami akong students eh. Madami na ako naturuan. Siguro, continue lang nila yun. And sa art, siguro itong mga babies ko. May makilala ako sa art scene na nag-push ng ituloy ang kwento ng ating mga ninuno, myth, folklore, and yung ating mga creatures na hindi sila mamatay. And so siguro one of these days, pag nakita yung ganitong trabaho, sabi, oy, Johnny Lau yan. Sabi nila, lalong tumataas ang value ng produkto ng isang artist o yung artwork ng isang artist kapag nawala na sila. Oo nga, actually, ang question doon, bakit kailangan pang mawala? Yeah. Actually, yan ang yan ang tanong ko sa sarili ko eh. May benefit yung collector eh. Correct. Diba? Bakit kailangan pang mawala
para tumaas ang value ng mga art pieces na ginawa ng artist. Bakit hindi habang buhay pa sila? 'Di ba? I-research ko yan. Nung nalaman ko na si The Johnny Lau, 'di ba? Hindi ko tatanggalin yung The kasi talagang may The dapat siya. Na siya ang susunod naming pupuntahan. Tinry kong magsulat ng mga itatanong ko. But apparently, yung isinulat ko ay kapiranggot lang ng lahat ng mga nalaman ko today. So, you made me tongue-tied this morning. Sobrang nag-buffer yung brain ko sa dami ng information na nalaman ko ngayon. I can say that I'm an artist as well because I find beauty in death. And that is, I think, what art is all about. Finding beauty in something that you don't see that is bearable to your eye. Once again, ako po si Hazel at si The Johnny Lau. Thank you so much for this very rich morning. Very welcome. Yes. You're amazing! You're the Johnny Lau. Thank you so much. Thank you. Kanina pa kasi natin sinasabi na you find beauty even sa mga nakakatakot na bagay, di ba? So ngayon, I'm trying to face my fear. Kinikilabutan ako, grabe. Grabe yung kilabot ko. Pero, unti-unti ko na siya. It's moving. Ako, parang ayoko na magkaroon ng... Ako po, si Angel Hazel. With wings. Kasi parang, ano ko na siya. Okay. Yeah, it's beautiful.